Tagaktak na ang pawis ni Jaren ay hindi pa rin siya makatulog. Lalo siyang na-stress nang sumulyap siya sa wall clock ng kwarto niya. 3:00 na ng madaling araw ay hindi pa rin siya makatulog. Marahil ay namamahay ito dahil siya ay nasa ibang bahay. Bakit pa kasi siya ang nautusang umuwi sa probinsya nila upang mag-asikaso sa mga naiwang gamit ng yumao nilang lolo? Dahil sa di makatulog ay lumabas siya ng kwarto at tumungo sa kusina para uminom ng tubig. Nakakalimang hakbang pa lang siya nun. Mula sa kanyang silid ay nasagi ng kanyang paa ang isang itim na aklat. Agad niya itong pinulot at binitbit patungong kusina. Nang makainom siya ng tubig, ay bumalik na siya sa kanyang silid. Dala pa rin ang aklat na itim. Dahil nga sa hindi makatulog, ay nagka-interes siyang basahin ang nilalaman ng itim na aklat. Medyo may kalumaan na ang aklat na mababakas sa mga punit na dulo ng mga pahinang ito. Nalibang siya sa kanyang mga binabasa. Kaya di niya namalayan na natapos niya na palang basahin ang isang buong aklat. Laking pagtataka niya dahil makapal ang aklat. Kaya imposibleng matapos niya iyon nang ganun kabilis. Napailing siya at naisip niya na dala lang siguro yun ng pagpupuyat niya. At nakaramdam na rin siya ng antok. Pagtingin niya sa orasan ay mag-aalas 6 na ng umaga. Napailing na naman siya dahil umaga na siya. Dinalaw ng antok at agad naman siyang nakatulog. Nakabalik na ng Maynila si Jaren at naayos niya na rin lahat ng dapat ayusin sa probinsya ng lolo niya. Back to normal na naman ang buhay niya. Unang araw ulit sa trabaho niya. Maaga siyang nagising. Kailangan niyang pumasok ng maaga dahil marami siyang pending na gawain sa motor shop na pinagtatrabahuan niya. 2 araw din kasi siyang nawala. Dahil sa pag-uwi niya sa probinsya, maliligo na sana siya nang biglang naisip niya ang kapitbahay niyang si Jen. Hindi niya alam kung bakit niya ito naisip. Pero sa di may paliwanag na dahilan, ay nagtungo siya sa bahay nito. Nakakatabi lang din ng bahay niya. Kakatok na sana siya, pero nakita niyang bukas ang pinto. Kaya dahan-dahan siyang pumasok at tinawag niya ang pangalan ni Jen. Hindi ito sumasagot. Magkusay naririnig niya ang lagasak ng tubig sa banyo nito. Wrong timing ata siya, sabi niya sa sarili. Aalis na sana siya, pero may kung anong dumapo sa isipan niya. Lumapit siya dahan-dahan sa banyo. Nanginginig ang kanyang kamay na dahan-dahang hinawakan ang doorknob ng banyo. Ngunit laking gulat niya nang paghawak niya mismo. Doon ay tumagos ang buo niyang katawan sa banyo. Mula sa harapan niya, kitang-kita niya ang hubad ng katawan ni Jen habang ito ay naliligo. Matagal na siyang may pagnanasa kay Jen. Simula ng una niyang itong makita sa kabilang bahay. Laking mangha niya sa mga nangyayari. Hindi siya makita ni Jen kahit nasa harapan na siya mismo nito.
Pinagsawa niya ang kanyang mga mata hanggang matapos si Jen sa pagliligo. Pinagmamasdan niya pa rin ito hanggang sa matapos itong magbihis. Parang nakalutang sa ulap ang kanyang pakiramdam ng mga sandaling iyon. Nagbihis ito ng bestidang kulay itim. Maya-maya pa ay tumungo ito sa isang cabinet na tila may hinahanap. Agad na tauhan si Jaren nang mapasulyap siya sa orasan. 6:00 na. Agad siyang kumilos at agad na lumabas ng bahay ni Jen. Labis siyang nagtaka dahil napakadilim na sa labas. 6:00 na pala ng gabi. Mabilis siyang lumabas ng bahay ni Jen at agad na tumungo sa bahay niya. Nanlaki ang mga mata ni Jaren sa kanyang nasaksihan. Pagbukas niya ng pinto ng bahay niya, nandun lahat ng kamag-anak niya, pati mga katrabaho. Ang kanyang ina ay magang-maga ang mata sa kakayak. Ganun din ang kanyang mga kapatid. Dahan-dahan siyang lumapit sa mga ito, pero hindi siya nakikita ng mga ito. Litong-lito siya sa mga pangyayari at napabaling ang kanyang tingin sa isang kabaong mula sa sala ng bahay. Bigla siyang kinabahan ng matindi. Parang naging slow motion ang lahat para sa kanya. Ayaw man niya ay tila automatic na nagtungo siya doon. Ramdam niya ang tensyon ng titigan niya kung sino ang nasa loob ng kabaong. Kitang-kita niya ang kanyang sarili sa loob ng kabaong. Napaatras siya bigla at parang nahihilo. Tumakbo siya palabas at dahil siya ay nahihilo, gigewang-gewang siya kaya bumangga siya sa nanay at mga kapatid niya. Ngunit tumagos lamang siya sa mga ito. Hindi niya alam ang mga nangyayari. Agad siyang lumabas ng bahay niya. Nakita niyang bumukas ang pinto ng bahay ni Jen at lumabas si Jen. Mula dito, suot ang bestidang itim. Agad siyang napatitig kay Jen at gayon din naman si Jen sa kanya. Maya-maya pa ay ngumiti ito sa kanya. Nagulat siya dahil ang akala niya ay hindi siya nito nakikita. Mula sa likod nito ay may hinugot itong itim na aklat. Alam ni Jaren na yun yung aklat na nakita niya sa loob ng bahay ng lolo niya sa probinsya. Habang lumalapit si Jen sa kanya, ay naging mabalasik ang mukha nito na mula at lumaki ang mga mata nito na halos lumuwa na. Naging buhaghag ang buhok at lumaba ang dila nito habang naglalaway. Naging maputla ang kulay ng balat at napuno ng bahid ng dugo ang katawan. Gustong tumakbo ni Jaren, ngunit hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Sobrang sindak ang kanyang nadarama. Hindi niya makurap ang kanyang mga mata. Maya-maya pa ay nasa harapan niya na si Jen. Agad siyang dinilaan nito sa mukha gamit ang mahaba nitong dila at nag-usal ng mga katagang. Hindi niya maintindihan. Pagkatapos ay ngumisi ito sa kanya. Ang hawak nitong itim na aklat ay umusok ng itim at naging isang napakalaking kalawit. Walang ano-ano ay kinalawit nito ang kanyang liig at agad na humiwalay ang kanyang ulo sa kanyang katawan. Kitang-kita niya ang kanyang katawan habang bit-bit ni Jen ang kanyang ulo.
At pagkatapos nun, ay nagising siya sa lakas ng sigaw ng konduktor ng bus. Nasa kabugaw na pala siya. Isang masamang panaginip na naman. Agad siyang uminom ng tubig at bumaba sa bus.